Ikaw ba'y nalilito? Di alam ang totoo sa dami ng relihiyon na nagsisibangon. Aral ay iba-iba, taliwas sa Biblia, at ang katotohanan ay di mo makita. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Katanungan ay may kasagutan kung ang kapitulo't bersikulo'y mapag-aaralan, at ang kaligtasan ay iyong makakamtan kung ika'y tapat na susunod lamang. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Kung iyong naririnig ang panawagan ko, huwag pagmatigasin ang iyong puso. Ang buhay mo ngayoy baguhin mo at sumunod na kay Jesucristo. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Sa kapitulo, bersikulo, katotohanan sa kasulatan ay masusumpungan. Sa kapitulo, bersikulo, kay Kristo buhay mo'y mababago. Kay Kristo buhay mo'y mababago. Sa kapitulo, bersikulo. Nilunsad namin ang programang Kapitulo Bersikulo upang huwag kayong madaya ng mga bulaang mga ngaral. Maraming nadadaya kasi yung paraan ng pagmamasa, binibigyan nila ng self-interpretation na mali. Ang mga ganyang kapiran, hindi lamang mali, maling-mali. Ang Biblia, madaling unawain, ngunit madali rin itong baloktokin. Ang Biblia, hindi lamang binabasa, inuunawa. Para huwag kang magkamali, sabi ni Kristo, saliksikin mo ang mga kasulatan. Ang katotohanan masakit, ngunit ito'y nagpapagaling sa mga tunay na nagsasaliksik.
Kung magtatanong ka tungkol sa kaligtasan, Biblia ang tanging kasagutan. Kung pag-uusapan ay doktrina, lahat ng tama ihayag at yung mali ipulyak. Ang hanapin niyo po sa amin yung aral, hindi po yung personal. Sana po kapatid, umayos ka. Kung kaligtasan ang hanap mo, dapat handa kang magbago. Kapag naghahayag ka ng katotohanan, siguradong malalantad ang kasinungalingan. Tinuturo po sa ating mga Kristiyano na ang ating pananalita ay maging mapanlasang kasihan. Magpapabanal lamang ang tao kung mananatili sa salita ni Kristo. You cannot break the law. It can break you. Ang tanong ko po, Ang akong pangutanang, ako ang pangutana, Ito po yung tanong ko. Kung ang sino man nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos, tiyak makikilala niya ang turo. Sa kapitulo bersikulo, sigurado ka dito. Kunting hakbang na lang, sa Batista ka na. Isang mapagpalang oras ng panonood po sa inyong lahat, mga minamahal at suki po namin taga-subaybay. Muli po sumasa inyo ang programang Kapitulo Bersikulo. Kagalakan po namin na kayo ay aming madalaw sa inyong mga tahanan sa pamamagitan po ng programang ito. Sa amin pong mga kababayan sa iba't ibang panig po ng buong mundo, sa iba't ibang bansa, na naabot po ng ating programa sa ating social media channel at maging sa ating pong 3ABN, sa ating 3 Angels Broadcasting Network. Pinasasalamatan po namin kayo sa lagi po ninyong pagsubaybay sa ating programang Kapitulo Bersikulo. Ngayon ho ay nagbalik ho tayo sa ating pong iglesia na minsan po nating napaglingkuran sa mga tanong ng ating mga kapatid. Dito po yan sa Aniban Seventh-day Adventist Church sa May Bacoor, Cavite. Pinasasalamatan po natin ang mga kapatid na nag-anyaya sa atin, ang kanilang head elder, Brother Boyet Fabellion, sa kanyang pag-anyayang muli sa atin. Ang buong team ng Kapitulo Bersikulo ay maglilingkod po sa mga kapatid sa iglesyang ito. Bago po tayo dumako sa ating pong gagawing pagtanggap ng kanilang mga katanungan, nais namin pong ipaabot ang dumadagongdong na pagbati ng mga kapatid sa Iglesia ng Aniban sa ating mga manonood. Happy Sabat po sa inyong lahat. Mga minamahal po naming suking taga-subaybay, magkaiba man ho ang oras o kaya ay panahon na pinanonood ninyo ang programang ito, yung kanila pong mainit na pagbati ay nais nilang ipaabot po sa inyo. Bago po tayo dumako sa pagtanggap ng mga katanungan ng ating mga kapatid sa Iglesia po ng Aniban, nais kong anyayahan kayo na tayo po ay mananalangin sa ating Panginoon. Dakila naming Diyos, Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat. Sa mga sandaling ito ay muli po naming bubuklatin ang mga ginintuang pahina ng inyong banal na aklat. At kami ay kukuha ng aming mga kasagutan sa mga tanong ng aming mga taga-subaybay, ng mga kapatid namin na narito sa iglesia po ninyo sa Aniban. Ipagkaloob po sa amin ang kapangyarihan ng inyong Santong Espiritu na siya pong mangunguna sa amin pong gagawing pag-aaral. Ipagkaloob din po sa inyong lingkod ang ibayong kapangyarihan at karunungan upang ako po ay maghahayag ng inyong mga katotohanan na mag-aakay ng mga kapatid papalapit sa luklukan ng aming tagapagligtas at sila ay sumampalataya sa iyo at magtamo ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin. Hinihiling po namin ang lahat sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon ho ay amin na pong bubuksan ang programa natin sa ating pong mga kapatid na magtatanong. At ang una pong magtatanong sa atin. hello brother, hi friends, I'm Jojo Panatan and I'm not SDA. Okay. Apo. Okay sir, bibilisan ko na. Sige po. Meron po tayo, nasa isip ko rin ng Colossians 2:16. Yes po. Okay. Now we have in our faith Ignatius of Antioch. Okay. So the form Ignatius lived at a time when there was still no complete Bible. Mhm. Okay? And people were still less educated and relied upon oral tradition. Mhm. First century BC, I believe. Because he died around 109. Mhm. Now, and there was still a single church of Christians. That's why Antioch was where the Christians first mentioned. Yeah. Christians. Mhm. He lived near the age of the apostles. Mhm. And some say John the apostle was still alive
when he was the bishop of Antioch. And he was a martyr. Yeah. He was given to Rome, eaten by the animals. Take note, he lived before Constantine. Sunday law. Okay? Now, can I quote him? Let us live with Christ if therefore those who were brought up in the ancient order of things have come to the possession of a new hope, no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's day. Blah, blah, blah. He is a non-Sabbath observant. Question. Which or who is more reliable? Ignatius of Antioch or Ellen G. White? Okay. I have more questions. Yeah, thank you so much. Thank you so much, I think, brother, or engineer? Engineer Jojo. Ayan, ganda po yan at least. Thank you so much for being here. At na mas lalo pong magiging maganda yung ating pong pag-aaral sapagkat meron tayong isang kapatid na hindi po natin, even though Christian, but of course we are going to study yung po mga binabanggit niya. Tanong niya sa atin, ano ang mas reliable? Si Ellen G. White ba o yung binanggit niyo si early Christians, bishops? Father of the church. Okay, yung pong ating mga church fathers, yung pong tinatanong niya. Ang pinag-uusapan po natin, ang mas reliable ay first and foremost is ang Bible. Kasi hindi ho natin pwedeng pagbatayan ang tao dahil ang mga tao po ay subject or prone sa pagkakamali. Kahit po yung mga sumulat ng Biblia, meron din silang mga error when it comes to their lives. Sa kanilang buhay bilang mga mananampalataya, meron din silang mga pagkakamali sa kanilang buhay. Pero ang mga bagay na ito, nasabi ng Biblia, inaisulat, bagamat sila ay hindi mga perfect being, pero sila ay inspired by the Holy Spirit. Gusto natin pong basahin yung pong, alam ko naman na alam din ni engineer ito, yung pong nasa 2 Pedro, chapter 1, verse 20 and 21, ang nakalagay po rito, maalaman mo na ito, na alinmang hula sa makasulatan na hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangag-uudyukan ng Espiritu Santo. It was the Holy Spirit who moved sa mga tao na may kapintasan at meron din kasalanan, kagaya ng mga apostol, pero sila in-inspired ng Holy Spirit, kaya sila sumulat ng banal na kasulatan. Now, sino-sino ito? Kung babalikan natin, ang Old Testament, sila yung mga patriarchs, sila yung mga prophets. Sa New Testament, sila rin yung mga apostles, and sila yung mga early Christians. Yan yung mga binabanggit ni Brother Jojo. Kasama na po dyan yung tinatawag nating mga church fathers. Kasi sila rin naman ay mga believers ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, yung pong mga sumasampalataya na yan, o kaanib doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo, kasama po dyan yung mga church fathers na binanggit ni Brother Jojo, ay merong kaloob po diyan. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Efeso. Pakinggan po natin. Kapitulo sa 4, ang bersikulo po ay 11 at saka 12. Ang nakalagay rito, at pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, ayan, at ang mga iba'y propeta, at ang iba'y ebanghelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Verse 12, sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Yung church pala, ay pinagkalooban niya ng mga apostol, kaya we have 12 disciples, mga evangelista, that's why we have also an evangelist sa loob ng church, pastors, that's why we have also pastors, apostles, that's why we have also messengers and apostles, and including the prophet or mga kaloob ng pagkapropeta.
sa loob ng iglesia, ang purpose na sa verse 12, sa gawaing paglilingkod sa ikasasakdal ng mga banal. So, ang iglesia, pinagkalooban niya ng apostol. Alisin na natin, alam naman natin yan, given yan. Punta tayo doon sa prophet. Ang iglesia po kasi ay meron siyang kaloob din ng propeta sa loob ng church. Hindi ho nawawala yan. Kung ang pastor ay nasa loob ng church natin, may mga pastor din sa ibang religion, meron ding pastor sa loob ng iglesia. Kung meron ding prophet sa panahon ng iglesia noon, ng apostolic church, meron ding kaloob ng pagkapropeta sa panahon natin. Now, kaya ko binabanggit ito bago ko matumbok yung tanong ni Brother Jojo, sapagkat yung po kasing church fathers, apostles, and even the prophet, hindi ho yan nagpapataasan. Parehas po silang reliable messengers ng Panginoon. Ano po? Yan po ang gusto natin sabihin. Kung papaanong naniniwala tayo sa ating mga pastor sa iglesia, na yan ay kaloob din ng Diyos sa kanyang bayan, bakit hindi natin paniniwalaan din ang kaloob ng pagiging propeta, sapagkat kaparehas yan na ibinigay sa loob ng iglesia para pagtibayin ang iglesia. Now, let's go back again to the question. Yung mga church fathers natin na binanggit niya, mga naunang Kristiyano, and tama naman ang ating kapatid, nagpasimula ang Christian church na tinawag na Kristiyano sa Antioch, and it is written in the Bible sa aklat ng Gawa 11:26, sir, tama no? 11 verse 26 ng Acts, tingnan ninyo, na talagang nagpasimula yung binabanggit na Kristiyano, at mapapansin ninyo, tingnan ninyo, chapter 11 verse 26, nakalagay po dito ganito, at nang si kanyang masumpungan ay kanilang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon, sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinamasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayon. So, yung pong mga Kristiyano, una silang tinawag sa Antioch. Tama naman si Brother Jojo doon. At kung ating pang-uugatin ang kasaysayan ng Apostolic Church, nagpatuloy ang gawaing pangangaral at ang iglesia ay nakarating maging sa ating bansa, sa iba't ibang bansa na sa buong mundo, sapagkat yung pangangaral ng Ebanghelyo doon sa mga pinagkalooban mula sa mga apostoles hanggang sa mga apostolic Christian members at yung binabanggit na church fathers, nagpatuloy sila ng aral kaya nakarating din sa ating bansa. Kaya lamang may mga kaloob din ho yan sa loob ng iglesia. Yan yung binasa natin. Kasama ho riyan yung kaloob ng pagkapropeta. Napansin nyo po, marami mga religion yun, tanggap nila yung pastor, tanggap nila yung evangelist, pero hindi nila tanggap yung prophet na ipinagkaloob din sa iglesia. Ngayon, kung tatanungin ng ating kapatid, ay sino dyan ang mas reliable? Is it the apostles or the church fathers or the prophet? Kung parehas na sugo ng Diyos yan, parehas na reliable source yan. Wala tayong pwedeng iitsapuera diyan. Ngayon, kapag dating naman na sa binanggit ni Brother Jojo na Lord's Day, alam nyo ba na yung binanggit po niyang Christian Church sa Antioquia, mga Sabbath keepers? Saan natin mababasa yan? Eto, siguro mas maganda, Brother Jojo, basahin din natin sa Bible. Chapter 13. Mga Sabadista yung mga kapatid sa Antioquia. Tingnan ninyo. Sa chapter 13, verse, basahin po natin ang versikulo 1. Ang sabi rito, sa iglesia nga na nasa Antioquia, di maliwanag, ito ay sa iglesia sa Antioquia na tinawag na Kristiyano. According to the Bible and according to Brother Jojo, it was the first Christian church, the Apostolic Christian Church. It was started at Antioch. At ang sabi doon sa binasa natin, sa iglesia nga na nasa Antioquia ay may mga propeta at mga guro. O di may propeta pa rin, yung Antioch. Ano pa sabi? Si Bernabe, si Simeon na tinatawag na Niger, at si Lucio na taga Cyrene, at si Manen na kapatid sa gatas ni Herodes na tetrarka, at si Saulo. Pagdating sa verse 14, kahit nabasahin nyo yan, puro nasa Antioquia ang senaryo dyan. Sa verse 14, datapot sila pagkatahak sa Perga, ay nagsidating sa Antioquia ulit,
ng Pisidea at sila'y nagsipasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagsiupo. So ano ang pangilin ng mga kapatid sa Antioquia? Sabat. It is not the Sunday. Because according to the Bible, the first brothers and sisters who were the members of the Antiochian Christian church were Sabbath keepers, according to the Bible. And so, of course, which is the reliable source? Of course, this is the reliable source, the Bible and the Bible alone. Ito kasi ang matibay na batayan, hindi yung tao. Ang matibay na batayan, what is written in the scriptures, the members of that Antiochs o Antiochian church, wherein tinawag na Christians, were Sabbath keepers. Ituloy pa natin, bago natin ulit pasagutin ang ating kapatid. Tingnan niyo sa versikulo 42, kung isang beses lang ba yan nagtipon yung mga membro sa Antiochian church. Chapter 13 pa rin, verse 42. At pag-alis nila ay kanilang ipinamamanik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabbath na susunod. Saan nagkatagpo ito? Sa Antioquia. Sino yung Antioquia? Sino-sino ang tawag sa kanila? Christians. Ano ang kanilang pagsamba? Sabbath. Isang beses lang ba? No, sir. Kasi sabi sa binasa natin, ni-request pa nila na salitain pa nila ulit sa susunod na Sabbath. Saan? Sa Antioquia. Ano nangyari sa verse 44? At nagsumunod na Sabbath ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. So hindi lang ito aksidente o isang beses nangyari, kundi talagang regular na nangyari sa mga kapatid sa Antioquia na unang tinawag na Kristiyano. Kapag sila'y nagtipon, sumamba sa Panginoon araw ng Sabat. At maliban doon, mababasa natin na yung Antiochian church may mga propeta. Ayan po, sige po, follow up po natin, sir. Of course, hindi kayo maniniwala because you have your own understanding and interpretation, pero okay lang ho yan. Sige, sir. Si Ignacio na po ang una nating ninuno sa pananampalataya ang nagsabi, no longer observing the Sabbath. And number 2, of course, ang mga Hudyo, magtitipon talaga yan sila, not on a Sunday, not on a Monday. Magtitipon talaga sila on a Saturday. So meaning, sir, Therefore, kayong mga Kristiyano, mga gustong i-spread ang gospel, magpipreach kayo kung saan maraming tao. There's no point na isang tao lang ang pupunta o na Sunday. Puntahan mo yung nasa Sabado. Because nandito ang mas maraming tao at doon mo may introduce si Christ wherein pinako niya ang Old Testament, ang Old Law. At siya na ngayon ang ating tinapay ng buhay. Di ba? Okay. Ano lang ang point ng mga unang Kristiyano noon. Wala pang Sunday kasi noon, di ba? So saan sila pupunta? Doon sa maraming tao. Yun lang po. Okay, salamat, engineer. Maganda naman po yan. At least binibigay niyo yung kanyang point of view sa ating mga binabanggit. Ang pinagkaiba lang namin, ako may batayan sa Bible. Yung kanya, of course, sa kanyang understanding and sa kanyang pagre-research. But of course, as I said, the most reliable is the Bible. Kaya kapag binabasa ko, hindi niya na pwedeng kontrahin kasi it is already written here. Now, kapag binasa ko yung Sabbath, na talagang yung mga kapatid sa Antioquia, Sabbath keeper, hindi niya na pwedeng tanggihan yon, which is tinatanggap naman niya. Ang akin lang i-correct doon sa kanyang sinasabi, ayun doon mga Hudyo. No. Kung babasahin mo ang Acts chapter 13, it is a combination of Jewish people and the Gentile who worship. Mababasa natin yan sa ibang salin ng Bible that the Gentile people and the Jewish people who worship God on the synagogue on the Sabbath day. So, hindi natin pwede sabihin na nagkakatipon lamang diyan ay ang mga Jewish people kasi yun ay mga Hudyo, natural, Sabat talaga sila sumamba. Pero itong mga kasama nila, godly Jews and godly Gentiles sa ibang salin ng Biblia, who were there, who worship God, at parehas sila ang kanilang pagkakakilanlan sa kanila Christians, they both worship God on the Sabbath. So meaning, hindi po pwedeng sinambahan. Sabi nga no isang mga ngaral na kilala naman na ating mga manunood. Si Kristo daw, tsumatsyempo-tsyempo lang. Pagka pumapasok sa templo, kasi ang sinitsyempohan lang daw niya, nandun yung mga Hudyo, nagkakatipon sa araw ng Sabat.
Ang punto niya ron, hindi turo ni Kristo na magsabat, kundi tsumitsyempo lang. O hindi yung pananaw halos ni Sir Jojo. Halos parehas sila ng mga ngaral. Parehas lang. Hindi naman sila parehas. Halos. Yun yung mga parehas na mga anti-sabath. Yung mga nagtuturo ng ganon. Kaya lamang, kung titingnan ninyo, imposible ho na yung mga Hudyo lamang ang Sabbath keeper at yung mga Gentile na mga nandun, hindi mga Sabbath keepers. Isa pa, nakatunayan, tingnan ninyo ha, yung Mark chapter 2, ito pala isipan sa atin ng mga manonood. Bago ako naging Adventist, pinag-aralan natin ito. At hindi naman ako basta-basta mapapaniwala ng mga Sabadista kung hindi ko binabasa sa Biblia. Kaya nga ako, nung ako'y nagtuturo na sa kapitulo, versikulo, I make it sure that everything that I'm going to say should be backed up by the scriptures. Or else, my words is just a garbage. Walang kwenta yon kapag wala kang basihan sa sinasabi mo sa Biblia. Ngayon, tingnan natin. Mark chapter 2, verse 27 and 28. Ang nakalagay po rito ay ganito. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabath ng dahil sa tao, at di ang tao dahil sa Sabath. Verse 28. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabath. Alam niyo, ito yung nagbigay sa akin ng kaisipan eh. May mga Kristiyano, tinatanggap si Jesus Christ as their personal Savior. And they also believe that Jesus Christ is the Lord of the Sabbath. Because it is written from the Scriptures, correct? Pero bakit tinatanggal nila yung Sabbath kay Kristo? Paano mo ngayon yan makikilala si Kristo na the Lord of the Sabbath if you ignore the Sabbath? You're going to accept the Lord and yet you're ignoring the Sabbath. Ang tawag namin dyan, putol. Wala kang pinagkaiba doon sa namili ka lang, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon mo, pero kinalimutan mo yung pagiging Lord of the Sabbath ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga si Kristo, nung narito sa lupa, He is the Lord of the Sabbath, kaya yung kanyang mga apostoles, makikita ninyo, nangingilin din ng araw ng Sabbath. Tingnan ninyo yung mga apostoles, 12 yan. Yung 12 apostoles ng Panginoon. Sabbath keepers lahat yan. Ay sabihin natin, kasi mga Hudyo sila. Si Apostol Pablo, na apostol din ng mga hintil, Hudyo rin yun. Pero tingnan mo sabi ni Apostol Pablo, sa chapter 17 ng Aklat ng Gawa, verse 2, at si Pablo, ayon sa ugali niya, ay pumasok sa kanila, at sa 3 Sabath, ay nangatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. Imagine mo si Apostol Pablo na apostol ng mga hintil, na kinikilala ng marami mga Christians na nagmamahal sa katotohanan. Ano ang kanyang ugali? Pumapasok sa sinagoga tuwing Sabat. Ugali ho yan, hindi yan tiyempo lang or nagkataon. Ugali, pag sinabi mong ugali, mula sa kanyang pagkabata hanggang sa panahon ng tinalayan, naroon na si Apostol Pablo sa pagdating na Sabat, nasa sa templo, sumasamba sa Diyos. Si Kristo, Panginoon ng Sabat, si Kristo, makikita rin nating nagsasabat. Ang mga apostol, nagsasabat. Si Apostol Pablo, nagsasabat. Ikaw maglilinggo. Nawala na sa linyada. Hindi ba? So, paano mo ngayon sasabihin ikaw ay Kristiyano kung yung mga naunang Kristiyano, magpasimula ka sa kay Kristo, magpasimula ka sa mga apostol, isabay mo na si Pablo, isama mo na rin yung apostolic church na nasa Antiochians, puro Sabadista, ikaw maglilingguista. So, si Ignatius, yan ano na yan, church father yan na medyo mistiso na. Hindi natin makikita sa Biblia. Kaya kung nasasabing mistiso na, sapagkat na-impluensyahan na yan ng makapangyarihang relihiyon na nabuhay sa kasaysayan na naglipat ng araw ng Sabado patungo sa araw ng Linggo. Natural, nagkaroon dyan ng evolusyon na ng doktrina. Kaya mapapansin ninyo, meron na kaagang pagbabago. Kasi sa panahon pa lamang po ng mga apostol, makikita na ho ninyo, kahit na yung mananampalataya, meron na diyang mga mistiso na sa pananampalataya. Sa panahon pa lang ng mga apostoles, may naghudas na lalo na noong ang ating Panginoon Kristo wala na sa lupa. Papasukin ang iglesia ng iba't ibang mga doktrina. Kaya yung mga church fathers natin, mistiso na.
Hindi na yun ang kanila talagang original foundation sa Scriptures. Kaya nga sabi ko kanina, dapat nakasalalay sa Scriptures ang ating sinasabi. Hindi lamang sa kung ano yung nabasa natin, naturo sa atin, naitanim sa atin, yun ang paniniwalaan natin. You should base your conclusion from the Scriptures. Kasi pag hindi nakabatay sa Scriptures, anong basis mo? Iyan ang delikado. Kaya kami mga Adventista, sola Scriptura. Pagka nakasulat, yun ang ating paniniwalaan. Pagka hindi nakasulat, hindi yan kapanipaniwala. Kaya sabi ng Biblia ganito, sa Kawa, Kapitulo 20, ang versikulo 28. Pakinggan po natin, ganito ang nakalagay. Chapter 20, verse 28 hanggang, tuloy natin hanggang versikulo 30. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na bilhin ninyo ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw din sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Napansin ninyo, sa panahon pa lang ng mga apostol ito, yung binabanggit ni Brother Jojo, yung binanggit niyang church father, kalinya na nito. Ang sabi diyan, magsisilabas din sa mga kasamahan din ninyo. Ang mga kapatid, galing din sa loob, ang magsasalita ng laban sa katotohanan. Biruin mo, ang tunay na bayan ng Diyos, Sabbath keeper, tapos maglilinggo ka, tapos sasabihin mo, church father, ay dilihis na, mistiso na nga talaga. Kaya hindi tayo nakasalalay doon sa kung ano yung, kahit church father, kahit nga nabuhay pa sa panahon ni Kristo, marami ng kalaban si Kristo, pero naroon pa sa panahon ni Kristo. Lalo naman kung sa panahon na ng mga apostol, marami na talagang nag-backslide dyan, marami na talagang ibang doktrina ang dala dyan. Kaya hindi tayo nagre-rely sa church fathers, nagre-rely tayo what is written on the Scriptures. Yan. Kahit nga kami, si Mrs. White, brother, hindi talaga namin final authority. Ang aming final authority ay ang Bible. Kasi ito ang walang kamali-mali. Diyan pa lang ako nag-isip ako nung I was in evangelical Christians. Oo nga naman, kami mga born again, tinatanggap namin si Jesus bilang Panginoon. Pero bakit ayaw namin ng Sabat? Siya yung Lord of the Sabbath. Pinugutan namin siya ng ulo. Si Kristo ang Panginoon ng Sabat, pero we ignore the Sabbath. Masakit sumipa sa katotohanan. That's why ang ating magagawa dyan is to surrender our will unto the will of God. Amen? Yan ang ginawa ko, kaya ako naging Adventist. Hindi mo pwedeng banggain ang nakasulat sa Bible. Masasaktan at masasaktan ka. Ayan po ang akin laging sinasabi sa programang Kapitulo, Versikulo. So, Jojo, baka meron pa kayong tatanong. Sige po. Is it okay to allow E.G. White tradition beside the Bible? Is this binding upon all Christians, from the first Christians to the present? How would the pre-E.G. White Christians be saved when she was absent in the early days of Christianity? Thank you, sir. Ang aming pong sagot dyan ay ganito po. Actually, si Ellen White din po ang nagsasabi, sir, na ang kanyang mga sulat ay lesser light that leads to a greater light. And this is what we call the greater light. Ang sabi nga ni Mrs. White sa kanyang mga sulat, sa amin pong pagbabasa ng kanyang mga sulat, kung naiintindihan mo na ang Bible, hindi mo na kailangan ang aking mga writings. Kaya sa amin, hindi namin kailanman in-equate sa Bible ang writings ni Mrs. White. Gumagamit man kami sa writings ni Mrs. White for the sake of reference, pero hindi namin siya ginagamit as equal to the Bible. Kaya yung amin pong mga pagtuturo, lagi namin sinasabing it is in accordance with the Scriptures. Sa loob ng iglesia, pagka kami po ay nagdodoktrina, puro Bible yan. Pagdating na po rito sa pulpito, may mga gumagamit kay, katulad kanina, nung ako ay nag-sermon, may mga writings si Mrs. White tayong ginagamit, but for the sake of reference. Pero hindi siya equivalent nor mas mataas sa Bible. Ito ngayong ating kalaban yung mga offshoots.
Kasi ang mga reforms natin, mas minataas nila yung sulat ni Mrs. White kaysa sa Bible. Mali yun. Ang sa atin, ang sulat ng ating prophetisang sa Ellen White ay lesser light that leads to a greater light, the Bible. Alam mo, Sir Jojo, meron akong isang kapatid na na-convert, came from an evangelical Christian in the name of Nanay Mami Teresa Lavar. Patay na po siya ngayon. When she became an Adventist, ang sabi sa kanya ng kanyang mga anak, Mami, bakit ka pumasok din sa relihiyon ng mga kulto? Kasi mga evangelicals, kami po mga evangelical Christians, yung ating technical yan, si Sister Teresa, kababautismo lang ho yan. Wala pa ho yung 3 buwan sa atin. Galing po yan sa born again Christians. Ang tatay at nanay niyan, puro pastor. Mahirap tibagan yan. Pero nanonood po sa kapitulo, versikulo, sa awa ng Diyos, kapiling na ho natin, baptized member na po siya. Alam nyo, sabi kami mga born again, galing kami dyan, ang tingin namin sa Adventist, relihiyong kulto. Kasi ang aming pagkaintindi sa Adventist, itinataas natin ninyo. Palagay ko naman na sarili kung hindi nyo kasama. Halimbawa, kami mga hindi Adventist, ang tingin namin sa Adventist, kulto. Kasi meron kayong extra biblical source, which is the writings of Ellen White. Pangalawa, ang tingin namin sa Adventist, itinataas nila hindi si Kristo, kundi yung pagsunod sa law na magiging daan to salvation. Hindi Christ-centered. Iyon ang misconception namin mga evangelicals sa Adventist. Pero alam niyo, sabi ng matandang Teresa Lava, sabi niya doon sa kanyang anak, Marites, if I will find Jesus Christ in that cultic religion that you have mentioned, then I am pleased to member myself on that religion. Parang binuhusan ng malamig na tubig yung anak niya. Dahil saan ka makakita ng isang kultong relihiyon na walang itinataas sa pagtuturo sa pulpito, kundi si Jesus Christ. Amen? Saan ka makakita ng isang kultong relihiyon na kapag umanib sa iglesyang ito, tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas, mas lalong nagiging banal ang buhay kaysa dati. Amen? Paano ka magkaroon ng ganyang kultong relihiyon? Ang kulto, itinataas yung puno. Tingnan mo ngayon, ang daming kulto. Pamalian mo lang si brother, itanong mo, wala pang sagot. Wala pang tanong, may sagot na. Yun yung mga kulto. Yung mga kulto na ang itinataas yung ministro, ang itinataas yung galing. Mas marami pang manababanggit mo sa pangalan ng puno kaysa sa pangalan ni Jesus. Di ba? Napansin niyo yung mga ganong relihiyon? Iyon yung mga kulto. Pero dito po sa Adventist Church, walang bukang bibig ang mga nasa pulpito kundi pangalan ni Kristo. At magbasa tayo ng mga writings si Mrs. White, dadalhin ka niya lalo para mahalin mo si Jesus Christ at mahalin mo ang pag-aaral ng Bible. Try to read the writings of Mrs. White, Sir Jojo. You will appreciate how God loves us. First time I read the writings of Ellen White, the story of redemption, from the cover of the writings until the end page of that writings, tumutulo yung luha ko. Kasi mas lalo kang dinadala sa pag-ibig sa Diyos. Paano magiging kulto ang sulat ng isang taong dinadala ka lalo sa Panginoon? Yan yung ating sige sir. Kaya yan ang sinasabi natin na hindi ho namin tinataas ang kanyang sulat. Ang tinataas namin ang Bible, pero yung sulat niya, mas dadalhin kanya sa pag-aaral ng Biblia at mas dadalhin kanya para mahalin mo si Jesus Christ bilang iyong tagapagligtas. Sige, sir. Sige. Salamat po Thank you, sir. for Thank you. gracing me. Yeah. Naisip ko lang, extra biblical pa rin kasi, di ba? Si Ellen G. White. Yeah, sige po. So the challenge is, willing ba kayo natanggalin sa religion ninyo si Ellen G. White and stand by the Bible alone? Okay. Are you willing? No, syempre, kasi foundation na rin siya ng inyong religion. Okay, so Pero that's the challenge. Yeah. Sabi nga ni Sir, Bible lang naman talaga tayo eh. Sola Scriptura, di ba? Pero challenge ko sa inyo, tanggalin natin si Ellen G. White and then, sige, makikipag-face tayo sa buong mundo wherein Bible din ang kanilang hawak. Tama? Are you willing? Okay, let me answer that. Number Thank you. 2. Okay, sir. Kung nasaan kasi yung source, doon yung yung mga malalapit na katotohanan. Like Ignatius of Antioch.
the first century Christian, and others. Okay? Kung saan mas malapit yung source of communication, doon mas puro yung gospel, sabihin natin. 1,800 years later, here comes Ellen G. White, bringing you an analysis of the Bible. Ang tanong ko lang kasi is reliability kasi, di ba may laro tayo, every palaro, ganun, na ibubulong mo. Oh. Tapos hanggang sa huli, may mali na. Kasi malayo na siya sa source. Pero pakinggan naman natin, bigyan naman natin ng time yung mga early Christian fathers na sinasabi ko sa inyo. Ignatius of Antioch, letter to the Magnesians, sinabi talaga niya na hindi na talaga sila nag-o-observe ng Sabbath. Please lang, kung tinitingnan nyo si Ellen G. White, extra biblical, give it time. Lalo na dun sa mga pure sources like the church fathers. Madidiscover talaga ninyo na before Constantine, meron ng basehan ang Lord's Day, Sunday, pagtitipon ng mga Christians na ito. Kasi iniiba nila ang kanilang tradisyon mula doon sa mga Sabbath keepers, mga Hudyo. Sir, Ganun. if you would mind, I will ask you some questions. Saan pong talata kayo sa Bible yung inyong binabanggit na yung mga church fathers ay Can I Sunday? also ask you, Yeah. saang propeta? Sinong propeta ang tinutungkol sa Bible? Is it Okay. Ellen G. White ba yun? Sinabi ba niyan, Ellen G. White, yung propeta na yun? O sariling analysis niyo, sir? Okay, thank you so much. Alam niyo, sir, to be fair with you and be consistent about your question, kung kayo po ay may pastor sa inyong samahan, kung meron man, na itanong niyo na rin kayo sa pastor niyo kung saan ang pangalan niya sa Bible, doon sa pastor ninyo. Kung kayo man ay may evangelist sa inyong samahan, na itanong niyo na rin kayo sa kanya kung nasaan yung pangalan niya sa Bible. So, ang ibig ko sabihin, ang pinag-uusapan po natin dito is the function and the gift. Hindi ilalagay ng Panginoon kung sasabihin niya, ilalagay ko sa loob ng iglesia ang isang propeta ng pangalan ni Ellen G. White. May mauuna pa sa amin na magtatayo ng iglesia sa panahon niya. Hindi ibibigay ng Diyos ang pangalan. Now, remember, yung pong sinasabi na propeta ay dapat mababasa ang pangalan, matagal na pong tugtugin yan nung panahon pa, kahit sa mga pangangaral pa noon na mga kaibigan nating mga evangelist din. Alam niyo ho, may mga propeta sa Bible na hindi mo mababasa sa Bible ang kanilang contribution. Halimbawa, si Prophet Elijah. May mababasa ka bang sulat ni Elijah? Prophet Elisha. May mababasa ka bang Prophet Elisha? Nag-contribute ng Bible. Prophet Nathan. Prophet God. Lahat ng mga prophets na binabanggit dyan, na hindi mo makikita ang contribution sa Bible, pero naniniwala ka that they are true prophets, right? Same with Ellen G. White. Si Ellen G. White, tawag namin sa kanya ay non-canonical prophet. Hindi siya napasama sa canonization ng Bible. Non-canonical prophet. May mga propeta na hindi sila nag-ambag ng kontribusyon sa pagsulat ng Bible, pero they are also called true prophet. Wala namang nag-question kay Elisha, kay Elijah na totoong propeta ng Diyos kasi walang contribution sa Bible. Si Ellen G. White din, ang question ng ating kapatid, tanggap ba natin na tanggalin ang sulat ni Mrs. White sa ating church? Some of our brothers nagsabing no. Pero ako, tatanggapin ko. Bakit? Kasi tingnan nyo nung binautismuhan tayo. Nung ako'y binautismuhan sa Adventist Church, nakalagay ron, naniniwala ka ba na si Ginang Ellen G. White ay propeta ng Diyos sa iglesyang nalabi ang Seventh-day Adventist Church? Alam mo kung ano sagot ko? Hindi ako naniniwala kasi hindi ko naman itinuro sa akin kung sino si Ellen G. White. Sino ba yan? Binalang ko yun, hindi ko sinagutan. Kasi hindi ako naniniwala kay Mrs. White eh. Pero tinanggap ko si Jesus Christ, nabautismuhan naman ako. Kasi sa Church ng Adventist, walang kinalaman si Ellen G. White sa pagtanggap mo kay Jesus Christ. Amen? As your personal Savior. Yan yung misconception ng mga kapatid sa Adventist at yun din ang natutunan ni Sir na misconception niya. Kaya nga sabi ko, let me answer that. Kasi that is a misconception about an Adventist wherein yan din ang aking misconception before. Hindi ko siya masisisi kasi yun nga, misconception. Pag nagpasalin-salin ng misconception, mali na yan.
So, yun na po. Pagdating naman doon sa binabanggit ng ating kapatid na mas malapit si St. Ignatius, alam niyo, yung pabulong-bulong na binanggit niyang illustration, kapag kayo man being, magkakaroon ng error. Kaya lang, ang bumubulong sa mga lingkod ng Diyos, hindi tao It was the Holy Spirit. Tingnan niyo, ano ang sinabi ron? Sa aklat ng ikalawang Pedro na binasa natin, ikalawang Pedro, kapitulo 1, ang bersikulo po ay 20. Ulitin natin yung basa natin kanina. Ang nakalagay po rito ay ganito, na maalaman mo ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos at nangaudyukan ng Espiritu Santo. It was the Holy Spirit who moved the prophets, and even yung mga binigyan niya ng gift doon sa Ephesians chapter 4 na prophets, apostles, pastors, evangelists, siya ang nag-move. Kaya kahit na matagal na panahon, hindi nagkakamali. Bakit? It was the Holy Spirit. Tingnan niyo sa panahon pa nga lang noon Alam niyo yung Bible natin, ang tagal na canonize yan. Yung Bible natin, sulat lang yan ng mga propeta. Pero sa tingin ninyo, matagal bago nagkaroon ng canonization ng Bible, yung ating New Testament lang. Nung isinusulat yan, abay, wala nang ating Panginoon Kristo. Nang nakanonize, pero bakit naniniwala tayo na reliable source? Because it was moved by the Holy Spirit. Kapag kayan ay nilimitahan mo ang gawain ng pag-move ng Holy Spirit, magkakaroon ka ng problema. Akala mo subject for error. Mas malaking error kapag naniniwala ka sa sabi-sabi. Kasi ang Biblia, hindi sabi-sabi, it is already written. And it is coming from the Greek and the Hebrew original manuscript. Na until now, yung ibang manuscript na yan, nariyan sa mga, nandiyan sa mga museum sa British at sa iba't ibang panig ng mundo, na nung kinumpara nila ang original manuscripts na galing mismo sa sulat kamay ng mga propeta, parehas na parehas sa ating Biblia. Kaya nga lagi ko sinasabi, saan sa Biblia? Pag wala sa Biblia, tapon nyo yan, huwag nyo pakinggan yan, kahit gaano kagaling pa magsalita yan. Hindi ba? Tapon. Kasi dapat nakasulat. Nakasulat ang linaw-linaw, Sabadista Sabbath keeper Kahit na si Ignatius pa yan o kung sino pa yung church father, kung mistiso yan, huwag natin paniwalaan yan. Kasi kahit na siya, sa panahon ng mga apostoles, mayroon ng bulaang propeta, hindi ba? Sa panahon ni Kristo, may bulaang propeta Pero kasama pa rin nila sa templo Kahit na sabihin mo sa panahon ni Kristo, may skriba at pariseo pa rin. Teachers of the law yan. Parehas siyang kaanib ng iglesia sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Kaya hindi natin pwede sabihin na mas malapit, tama. Mas malapit nga yung kay Kristo Yung mga skriba at pariseo tagapagtanggol ng kautusan, iisa rin ba Biblia ang binabasa nila, yung eksistidong Biblia sa panahon ni Kristo. Pero bakit sila nagkakamali? Kaya hindi pwedeng maging basihan na kung mas malapit, sila na yun. Hindi ho. Kasi sa panahon ni Kristo, kasama pa nga ni Kristo, bulaang propeta na, bulaang tagapagturo pa. Kaya hindi pwedeng magiging reliable source yung malapit-malapit. Lalo na kung hearsay. Wala tayo ron Kopya-kopya lang. Ganun-ganun lang. Hindi, mahirap yan. Kailangan, it is proven from the scriptures. Kaya po ako naging Adventist because I already proved that the doctrine of the Adventist is based on the scriptures. Amen? Pagka meron tayong doktrina na galing sa kay Ellen White, hindi tayo naniniwala. Kasi walang sinabi si Ellen White na against the Bible. It is always in accordance with the Bible. Mas lalo kanyang dadalhin, papalapit sa Biblia, at mas lalo mong mamahalin ang Kristo ng Biblia. Kaya po namin niyayakap ang kanyang mga sulat. Pero hindi siya source of truth. Hindi rin siya extra biblical source because we have that one Bible and this is one source, the scriptures. Ang tawag lang natin dyan ay supplementary. Yung sulat ni Mrs. White, ang tawag po natin dyan ay gift of prophecy or spirit of prophecy. Kasi kaloob ng Diyos yun sa iglesia Pansinin ninyo. Nasa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 12, ang versikulo 17. Tingnan nyo kung bakit nagagalit na yung dragon. Ang nakalagay rito, at nagalit ang dragon sa babae
at umalis upang bumaka sa lalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. Bakit daw nagagalit ang dragon? Sino yung babae? Iglesia. Prophetic po yan. Nagagalit ang dragon, si Satanas yan, sa iglesia, sa babae, dahil sa siya ay sumusunod sa utos ng Diyos at may patutuo ni Jesus. Two distinguishing mark ng church. First, obedient keeping people. Kaya kapag mayroong iglesia ngayon na nagsasabi silang tunay na iglesia, sinisipa ang kautusan, particular ang Ten Commandments, labag na yan, kakampi ng dragon yan. Yung sabi ng Bible. Ano pa? Ang sabi rito, may patutuo ni Jesus. Ano ba yung patutuo ni Jesus? Basahin natin, Apokalipsis 19, versikulo 10, at ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin, at sinasabi niya sa akin, ingatan mo huwag gawin yan, ako'y kapwa mo alipin, at ng iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos, sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Yung palang katangian ng bayan ng Diyos, may spirit of prophecy. Nagagalit ang kaaway kasi ang iglesia may spirit of prophecy, gift of prophecy, at yan ay nangyari sa katauhan ni Mrs. White. May spirit of prophecy, kaya ang kanyang mga sulat, ang tawag natin is spirit of prophecy. Kaya nagagalit ang dragon. Biluin mo, ang daming relihiyon galit sa Seventh-day Adventist. Wala ba kayong napansin? Kasi ang sabi ng Biblia, galit ang dragon sa Adventist dahil mayroong spirit of prophecy at obedient keeping people. Ako bilang hindi Adventist, hindi ako dati. Umalis ako sa kampi ng dragon. Kaya itong ating kapatid na Jojo, hindi malayo. Dahil siya naman ay may asawa. Asawa po ba yung Adventist ni Sir? Yeah. So, Sir, mas marami pang malala pa sa iyo na kumakalaban sa Adventist, pero ngayon, head-elder. Kaya hindi ako nawawala ng pag-asa. Kasi ako man, ganoon din. Basta if we are truth lover and Bible searcher, and we are looking for the will of God, makikilala natin ang ating turo Pansinin ninyo. Ang nakalagay rito sa 1:7-17. Tapakinggan ninyo Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, parehas kami ni Sir, si Brother Jojo, gusto namin gawin ang kalooban ng Diyos, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o ako'y nagsasalita sa aking sarili. Saan makikilala ng gustong sumunod sa Panginoon ang Diyos? Sa kanyang turo. Yung nagnanais sumunod, pero kung ayaw mong sumunod, wala kaming magagawa talaga dyan. Yung nagnanais lang sumunod, sa aming mga taga-subaybay, yung nagnanais sumunod, ikaw po na nanonood sa programang nating ito, alam ko na nais mong sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano sabi ni Kristo? Ang sino mang taong nagnais sumunod sa kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Ano yung turo? Nasa Ezekiel. Pakinggan natin. Ito ang nakalagay. Kung ano yung turo na makikilala natin. Ezekiel 44, 23 at 24. At kanilang ituturo. Ay, dituro. Ano na ituturo? At kanilang ituturo sa aking bayan. Di bayan ng Diyos. Alin ang ituturo? Ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan. At ipakikilala nila sa kanila ang marumi at malinis. At sa pagtatalo ay magsisitayo sila upang magsihatol. Ayon sa aking mga kahatulan ay kanilang hahatulan at kanilang iingatan ng aking mga kautusan. O hindi sisirain ng kautusan. At aking mga palatuntunan sa lahat kong takdang kapistahan at kanilang ipangingilin ang aking mga sabat. Ay klaro pa sa sikat ng araw yan Maliban lang kung tututulan natin. Ang sabi ng Panginoon, ituturo sa aking bayan. Nandun yung turo. Anong ituturo? Yung pagkakaiba ng marumi at malinis. Lahat ng relihiyon yun, katatakaw Pagbawal. Pati yung daga, kinain. Pati baboy. Kung susundin mo lang talaga ang turo na binabanggit ng Biblia, na makikilala ng gustong sumunod, dun lang sa gustong sumunod. Ulitin ko, dun sa gustong sumunod, makikilala ang turo. Pero yung lumalaban sa turo, hindi gustong sumunod. Wala kang magagawa dyan. Ang sabi ng Panginoon, makikilala ang pagkakaiba ng marumi at malinis. At iingatan ang aking mga kautusan at ipangingilin ang aking mga sabat.
Napakadali pong makikilala ang tunay na bayan ng Diyos. Walang pinagkaiba sa orihinal. Ito yung dapat makita ni Sir Jojo, yung bang parehas na parehas doon sa dati. Ayan. Kasi kahit na nandun ka, halos magkatabi ka na sa dati, kung nag-iba ka na ng turo, ay wala yan. Sa panahon ni Kristo, magkakasama nga sila ng mga apostol, mga Pariseo at mga Hudyo sa loob ng templo, magkaiba ng turo Parehang Biblia rin ang ginagamit pero hindi tayo naniniwala sa mga Pariseo at mga Hudyo. Naniniwala tayo sa ating Panginoon Kristo kahit magkasabay pa sila na umiral sa panahon na yon. Dahil ang ating pinagbabasihan, ano ang nakasulat sa scriptures, sa Bible. Kaya nga pag may nagtatanong kagad, tanong nyo, anong basihan? Pagka walang basihan, tapon nyo na yan. Hindi yan kailangan ng pag-aaral ng katotohanan. Sige, sir. Nakikita ko lang kasi na sa pinanggalingan ninyo at sa ngayon, isa lang ang source of authority, which is the Bible alone. Yeah. So nakikita natin na the bone of contention talaga is authority. Kung sa authority lang, lahat magfo-fall down yan Yung mga doktrinas na ituturo ng authority, mga explanations niya. Therefore, saan sa Bible, makikita natin na dapat sa Bible lang tayo hingi ng source of authority. Okay. Nasa Bible ba yan? Okay. Kung wala naman, baka naman parang sa constitution natin, kailangan merong mga supreme judges na mag-explain kung anong ibig sabihin ng part ng constitution. Constitution, the Bible, baka kailangan natin ng outside source to explain to us the Bible. At nang sa ganon, hindi na mag-aaway-away itong mga Bible-based Christians dahil baka may kulang talaga sa kanila, which is yung interpreter ng Bible natin. At titingnan nyo, kung mangyayari yun, unity among Christians, okay? Dahil lahat ng ito, pinag-aawayan ng mga Kristiyanong to, is, how to interpret the Bible alone What if, sa pag ituturo ni Sir, kung nasa Bible nga talaga, then maniniwala tayo, di ba? Pero kung paano kung wala? The Bible is mute about the topic na kailangan sa akin mo din kukunin yung authority. Paano kung wala? Doon tayo magtatanong. At dahil doon, baka may follow-up pa ako na tanong. Thank you so much. Napakasarap kausap nitong ating kapatid. Kasi kahit magkaiba tayong paniniwala sa kanya, he is so submissive sa ating pinag-uusapan. Thank you so much for opening our minds, sir. Actually, kahit na magkaiba ang ating paniniwala, yung mga kapatid na widen din yung kanilang horizon when it comes to the study of the scriptures. Ngayon, ang akin lamang gagawin ngayon is to fill in kung ano yung hinihingi ng inyong tanong. Ang una yung tanong ay, saan sa Bible na sinabi lang na ito lang dapat, Bible ko lang dapat ang magiging source of authority? Meron po. Bible ang tinatanong nyo. Sa Bible din natin hanguin. 8:20 ng aklat ng Isayas, nakalagay po rito ganito. Sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang English, maganda, nakalagay to the law and to the testimony, if they speak not according to this word. Ang tinutukoy niyan to this word is yung salita ng Diyos. To this word. Ang sabi niya, it is because there is no light in them. Pagka hindi ka nagsasalika according to this word. This is the Bible. There is no light on you. Sabi ng Biblia yun. Kaya there is only source of truth. And this is the Bible. This is the supreme truth. Kahit na anong gawin mong references yan, hindi yan na magiging supreme truth. Additional lang yan. Kumbaga yan, palabok lang yan. Mga palapalatada lang yan. Pero yung main source of truth, it is the Bible. Ano pa sabi ni Jesus Christ? Tanungin naman natin si Kristo. 5:39 ng aklat ng Juan. Basahin ko sa Ingles. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Sa Tagalog, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan, at ang mga ito'y siyang na nagpapatotoo tungkol sa akin. Napakaklaro Sa
sabi ni Kristo, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat sa mga ito'y meron kayong buhay na walang hanggan. Ito lang talaga ang supreme and exclusive source of truth. Kaya sabi ni Isaiah, to the law and the testimony, if they would not speak according to this word, there is no light on them. Kaya source of truth, ito lang. Ito lang talaga. Kung meron man tayong gagamitin mga source of references, it is just a supplementary references or additional references. But the main references is the Bible. Kaya tawag sa atin ay sola scriptura. Bible and the Bible alone. Ayan po ang ating sagot doon sa tanong ni Sir. Sige po. Praise po yung word nyo Yeah. sa sarili nyong interpretation. Because not all word talks about the scriptures. Pwede din po tungkol kay Kristo o tungkol doon sa mga holy words coming from the Bible. Number 2, scriptures, doon sa search the scriptures, for in them you shall have eternal life, and they are which they testify of me. Sa time po na sinabi to ni Christ, wala pa pong New Testament. Correct. Tama po ba? So, scriptures, ibig sabihin, he was talking about the Old Testament. Correct. Therefore, Correct po. later na lang, in the year 300 plus, Correct. under Pope Dionysius, kung saan ito ay na-compile, the Old and the New Testament. Therefore, kapag tinasabi natin Bible ngayon, it's not about yung scriptures na sinasabi ni Christ, dahil hindi pa siya kumpleto. Old Testament pa lang yung pag na-mention dito, mga scriptures, Old Testament ang sinasabi nila eh. Dahil hindi pa nasusulat yung mga New Testament during this time. Therefore, kung maging literal tayo, di ba? It's not about the complete Bible. Ito pa. Okay. Sige, Sir. So, asan ang authority dito? Kasi ang authority natin kailangan yung complete New and Old Testament. Di ba? According sa'yo, scriptures, it doesn't mean na scriptures is the complete Bible na. He was talking about the Old Testament. And then, yung mga Mohammedans, mga Muslim, mga Hindu, sabihin natin, meron din silang scriptures Pag sinabi ba ditong scriptures, kasali din ba yung mga scriptures ng mga Muslim? Di ba scripture din yon? Paano kung Muslim ako? Nakita kong may scripture nga talaga dito. Abay, maniniwala din ako sa Quran. Hindi po ba? Okay. So, explanation, sarili mong, nanggaling yun sa sarili mong, tawag dito? Sige lang, ako naman mamaya. Analysis. Sige lang. Diba, sir? Ikaw muna ngayon, ako naman mamaya. So, paano kung iba ang analysis ng kapwa mo pastor? Iba din yung ibig niya sabihin. Iba din yung ibig sabihin ng SDA conference ninyo sa taas. Sino ang magsasabi na sino ang tama at sino ang magsasabing sinong mali? Okay. Isang Bible lang ito, pinag-uusapan natin. Therefore, kailangan natin ng outside source to tell us which or who is telling the correct one and not one, and who is telling who is mistaken. Therefore, kailangan ng Biblia ng outside source para masabi natin na tama o mali ang ating inspiration. Yun lang po. Therefore, hindi natin makikita sa Bible na sa Bible lang tayo magkuha ng authority. Kailangan natin ng outside. Paano kung hindi ka marunong magbasa, magsulat, mangmang ka, nakasulat yan. Kailangan mo pa rin mag-explain sa'yo ng ganun siya o hindi mo kailangan ng Biblia. Kailangan mo ng external source to explain to you kung yung mababasa niya. Therefore, always kailangan mo ng another person. Yun lang po. Thank you so much. Okay, sabi ko po sa kanya, panahon niya yun, hindi ko siya ini-interrupt nung sabihin niya ako na interpretation ko lang yun, explanation ko lang yun. May karapatan naman siyang sabihin yun. Ngayon naman, panahon ko naman, ako naman magsasabing, interpretation niya yun. po, kasi yung kanya kasi, puro ganun lang Ako kasi, I always based on the scriptures. Kaya sabi ko kanina, of course, kung sa discussion yan, ayoko na maipahiya siya. Kung sa debate yan, tumba na kaagad yan. Kaya lang, ayaw natin gawin yon. Kasi gusto natin igalang pa rin yung kanyang paliwanag.
paliwanag, kung kanyang sariling interpretasyon. Kasi sa akin, hindi ko interpretation yan. Now, let me clarify yung sinasabi niyang misinterpretation ko about doon sa aking binasa. Hindi ho. Unang-una, yung sinasabi ng scriptures, ang unang-una po, ang nag-uusap dyan, ay si Propetang Isaias at saka Diyos. Hindi kailanman pumasok sa kaisipan ng Propeta Isaias ibang scriptures. Ang pinag-uusapan dyan, yung scriptures na talagang tinatanggap ng mga sumampalataya sa panahon ni Isaias. Old Testament, totoo yan. Kasi ginagawa pa naman ng New Testament. Diyan nga ho, lalong tumitibay yung paniniwala ng mga Adventist na ang scriptures are both New Testament and Old Testament. Kasi ang tinutukoy ni Kristo na search the scriptures or the Old Testament, totoo yan. Kaya doon namin sinasabing, hindi totoo yung sinasabi ng evangelicals na dapat sa New Testament lang tayo mali. Tama, pinatunayan na rin ni Brother Jojo na yung Old Testament ang sinabi ni Kristo na search the scriptures, the Old Testament one. Ngayon, ang akin lamang diyang ikukorek siya dahil sa kanyang sariling interpretasyon nga na walang batayan ay ito. Yung sinasabi po niya na yung scriptures daw ay paano natin matitiyak? Una, tiniyak kasi si Isaias at ang Diyos na nag-uusap. Wala naman diyang mga Mohammedans at saka Buddhism na nag-uusap. Ang nag-uusap diyan, parehang naniniwala kay Yahweh. Tama? Si Propeta Isaias, hindi naman Muslim yan. So, hindi po pwedeng ituring ni Isaias na, yung scriptures mo, yung ba yung scriptures namin mga Hudyo, yung scriptures ng mga Muslim? Ay, common sense naman. Ang nag-uusap dyan, parehas na naniniwala kay Yahweh, si Isaias. Bakit mo ihahalo dyan yung scriptures ng mga Muslim at ng mga Buddhist? Ang nag-uusap dyan, parehang naniniwala at ang kausap dyan naniniwala kay Yahweh. Therefore, yung kasulatan ni Yahweh. At yung itinutukoy dyan, yung kasulatan talaga na pinasulat ni Yahweh sa kanyang mga propeta. Para pa natin mapatunayan at hindi ngak-ngak lang yung ating sinasabi, ay ito pong nakasulat dito sa aklat ng Lucas, Kapitulo 24, ang versikulo po ay 44. Tingnan po ninyo kung anong kasulatan talaga ang tinutukoy ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi dito ganito, at sinabi niya sa kanila, ito ang mga salitang sinabi ko sa inyo, no ako'y sumasa inyo pa na kinakailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit. So very specific sa panahon ni Kristo kung anong mga scriptures, hindi scriptures ng mga Muslim, scriptures ng mga Hindus, scriptures ng mga Buddhist, ang tinutukoy nilang kasulatan, kundi yung scriptures na kinikilala nilang scriptures na umiral sa panahon nila. Anong klaseng scriptures? Yung kautusan ni Moises, kung tawagin sa Hebrew ay Torah. Ayan ay 5 books of Moses, yung Pentateuch, yung Genesis up to Deuteronomy, 5 aklat ni Moises. Yung sumunod naman, mga sulat ng mga propeta, ito yung Nabim, kung tawagin sa Hebrew, sulat ng mga propeta, at yung salita namang Ketubim, ito yung sulat ng mga awit. In other words, ang tinutukoy nila ay yung Torah, Nabim, and Ketubim. Ang ibig sabihin ay Old Testament ng mga Hudyo, hindi ng mga Muslim. Kailangan nakasulat. Kaya sino ngayon ang misinterpretation? Ano po? I always see to it that I'm going to answer based on the scriptures. Ngayon, kapag pinag-uusapan po naman natin yung New Testament, kasama na rin po diyan, kasi ang sabi ng ating Panginoon Kristo, search all the scriptures. Sa panahon kasi ng ating Panginoon Kristo, wala pa naman talagang Old New Testament. Tama naman si Brother Jojo doon, na hindi pa naman na-canonize ang New Testament. Kasi ginagawa pa lang nila, sinusulat pa lamang ni Mateo. At actually si Mateo, sa mga sumulat ng Gospel, ay naroon na sila. Kailan lamang na-canonize ang Bible? Later na lang. Mga ilang century na after ng pagkamatay ng mga apostles, 3rd centuries. Pero kung mapapansin ninyo, yung scriptures na yan ay galing pa rin doon sa mga original manuscripts. That's why we have original manuscripts. Actually, itong aking laptop, may mga original ako rito na Greek and Hebrews. Kasi doon ang galing, yung ating Biblia ay galing sa Hebrew, yung Old Testament, at yung New Testament naman natin ay Greek. Nung nag-translate ng Bible sa iba't ibang lingwahe, nung magkaroon ng freedom of religion, nagkaroon ng tinatawag tayong Day of Enlightenment, nagkaroon ng publication ng Bible,
through the Reformation ng mga Protestante, nabuksan sa atin yung pagiging independent natin sa religion. Noong unang panahon, nangingibabaw yung Dark Ages time, pinagbawal ang Bible dahil sa makapangyarihang relihiyon na nagpauso niyang mga tradisyon na yan, binanggalingan ni Brother Jojo. Hindi naman, Sir Ron, hindi naman. Hindi naman, ginawa mo rin sa akin yan kanina eh. Okay lang yan. Kaya nga sabi ko kanina, ako naman. Kasi kanina, hindi naman din kita ini-interrupt. Hinahayaan na kita, kahit bugbugin mo ako na misinterpretation, okay lang yan. That's your own opinion. Pero pag ako naman, you have to respect me also. Kasi ikaw naman, di naman kita binastos kanina eh. Ito naman, panahon ko naman ito. Kaya makinig ka lang. Tapos ka na eh. Ito naman yung akin. Mas pinagbabasihan natin yung scriptures. Klarong-klaro yan sa sinag ng araw. Huwag nating dagdagan ng kung ano pang interpretation. Sinasabi niya na dapat may extra biblical pa o may mga sources pa to interpret the Bible. Saan kaya kukuha tayo na may iba-iba naman? Ang gusto niya mangyari, yung source niya marahil. Hindi po pwede yun. Yung Ellen G. White, hindi ho namin yan source of truth, ang sabi nga natin kanina, kundi ang source of truth natin is the Bible. Sabi nga natin kanina, ang writings ni Mrs. White ay lesser light that leads to a greater light. And the Bible is the greater light. How come na magiging interpreter yung sulat ni Mrs. White sa Bible? Ang nangyari sa iyo, kumukuha ka ng interpreter ng Bible. Mali yun. Magkakamali ka riyan. Kaya mali-mali yung interpretation mo. Magkakamali ka talaga. Kasi you are getting other sources to interpret the Bible. That is very wrong. Kaya mali-mali ka dyan. Hindi talaga pwedeng mangyari yun. But we believe and we pray, kasi at least you are an open-minded person naman, kapatid. Medyo may ganyan-ganyan. Natural yan. Ay, mas pilosopo pa ako dati dyan, nung ako hindi pa Adventist. Pero pagka sumuko ka sa kalooban ng Diyos, pasaan ba't magiging head elder din yan? Wala tayong pwedeng sabihin, husgahan na natin siya, no? Kasi mas may malala pa sa kanya, sumisipa sa katotohanan. To give you an example, Apostol Pablo lang, Saulo rati, mamamatay tao pa yun eh. Pero bakit naging Kristiyano? Sino pa yung mga sinauna? Si Wahab, yung kaibigan ko, dating Muslim, dating commander ng iba't ibang mga samahan, commander ng, pasensya na po kayo ha, commander ng Abu Sayyaf, commander ng Kuratong Balileng, galit sa mga Kristiyano, pumapatay ng mga Kristiyano, pero nung ma-encounter niya ang katotohanan, ngayon, pastor ng Adventist, amen? Sabi ko sa inyo, hindi mahirap na maging head elder ng church. May pinag-aralan ito eh. Engineer ito. Kaya ako'y naniniwala na napaka-intelligent niya. Mahirap lang yan, may pride lang kasi kami parehas. Siyempre ngayon, hindi talaga niya ma-absorb yung sinasabi natin. But time will come, sir, because you are a truth lover, ang Panginoon ang kikilos sa iyo. Mahirap banggain ang nakasulat sa kasulatan. Ginawa ko na dati yan, nasugatan ako. Kaya mahirap sumipa sa katotohanan. Kaya maraming mga na-convert sa programa nating Kapitulo, Versikulo, wala silang ibang ginawa, sumuko sa kalooban ng Diyos. Dahil yan ang nakasulat sa Biblia. Mahirap kumuha ng source from the others. Kasi itatanong ko, anong source ang kukunin mo to interpret the Bible? Iba-iba yan. There is only one source of truth, and this is the Bible. And there is only one interpreter of the Bible, and that is the Holy Spirit. No more, no less. Wala nang pwedeng gumawa niya. Ang tao prone to error, pero ang inyong lingkod, it is the Holy Spirit who moved me to interpret what is written in the Scriptures. Makikita niyo naman, binabasa natin. Makikita ninyo. At you are intelligent enough to compare kung ano yung sinasabi natin, kung tama ba o hindi sa sinasabi ng kasulatan. So mga minamahal po namin suking taga-subaybay, kami po ay talagang naubos yung ating oras, pero kami nag-enjoy sapagkat ang ating programa po ay meron tayong isang panauhin na napaka-intelihente naman magtanong, professional, and at the same time po ay truth lover and talagang nagmamahal po sa katotohanan at nagmamahal sa salita ng ating Panginoon Diyos. Pansamantala po, ititigil po natin ang ating part 1, subalit meron po tayong part 2 sa ating pong pagsagot sa mga tanong pa rin ng ating bisita at ng mga kapatid na nakalinya para po sa pagtatanong sa ating programang Kapitulo, Versikulo. Pansamantala po, tayo po ay mananalangin sa ating pagtatapos at babalik po tayo sa part 2 ng ating pong question and answer dito pa rin po sa Iglesia ng Adiban, Seventh-day Adventist. Tayo po ay mananalangin. Panginoon po naming Diyos, makapangyarihan naming Ama o Diyos naming ang tahanan ina sa mga langit,
Isa pong kagalakan sa aming mga puso na muli po naming masaliksik ang inyong mga kasulatan at sa pamamagitan po ng mga kapitulo at bersikulo na nag-iisang source of truth, ang Biblia. Kami po nawa ay naliwanagan sa aming pagsusuri at lalo kaming mapalapit sa inyo bilang aming Panginoon na siyang pinanggagalingan ng buhay na walang hanggan. Umaasa kami ng aming mga manunood ay lubos na naliwanagan sa inyong mga katotohanan. Bagamat may kanya-kanya kaming opinyon, may kanya-kanya kaming idea, may kanya-kanya kaming pananaw, subalit ang pinakamabuting pananaw ay kung ano ang nakasulat sa iyong banal na aklat. At ang pinakamabuting interpreter ay hindi ang sinuman, kundi ang inyong banal na espiritu na inyong isinusugo sa inyong mga tagapagturo upang magpaliwanag kung ano ang nakasulat sa Biblia. At ang sabi nga po ninyo, kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng inyong kalooban, makikilala niya ang inyong turo kung ito ba ay naayon sa kasulatan o naayon lamang sa interpretasyon ng tao. Marami pong salamat sa inyong pagtugon sa aming dalangin sapagkat hinihiling po namin ang lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga minamahal po namin suking taga-subaybay, harinawa po ay nakinabang pa kayo sa ating pong ginawang pag-aaral. Exciting yung ating first episode, mas lalo po kayong masasabik sa ating second episode natin pong isasagawa pagkatapos lamang po ng ating episode na ito. Abangan po ninyo ang second episode ng ating pong Aniban Question and Answer Part 2. Dito po yan sa Bacoor, Cavite. Sa ating pong mga suking taga-subaybay, kung meron man po kaming damdamin na nasaktan sa paraan po ng aming pagsagot, dahil ito po ay isang apologetics program ng Seventh-day Adventist Church, sumasagot kami sa batikos, sumasagot kami na ayon sa mga nakasulat sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia. Magkaiba ho ang ating pananaw at ang aming paraan ng pagsagot maaaring hindi kayo sang-ayon dahil meron kayong ibang paniniwala. Pero pasasaan ba naman kung tayo makikinig sa dikta ng banal na Espiritu, wala tayong ibang gagawin kundi susuko sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Igagarantiya po namin sa inyo yan. Ang katotohanan masakit sapagkat ang sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos ay 2 tabak na naghihiwalay ng kasukasuan at ng kanyang laman. Ang aming prinsipyo sa programang ito, ang katotohanan bagamat masakit, pero mas mabuti ng masaktan tayo sa katotohanan kaysa tayo naman ay aliwin ng mga doktrina ng kasinungalingan. Sa pangalan po na bumubuo ng programang Kapitulo, Bersikulo, at siyempre po ang Tinig sa Ilang Production na nasa likod ng ating mga kamera, at ng ating buong kapatiran ng Aniban Seventh-day Adventist Church, Happy Sabbath! Na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin sa ating pong ginagawang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ang inyong lingkod kay Cristo, Brother Jerry Sevilla. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.